natin na ang rule of thumb talaga for private enterprises ay nasa discretion po ng employer o ng Mm. management. So hangga't wala pong pinag-uutos yung management na walang pasok, na may pasok, hangga't meron pong pasok at wala siyang dinedeklara walang pasok, obligado po tila yung manggagawa na suungin yung baha kasama ang iba pang mga sakuna at banta sa kanyang kaligtasan at buhay para lamang po makapasok. Kaya po ang paalala po natin sa ating mga kapatid na manggagawa sa ilalim po ng ating Occupational Safety and Health Law, RA 11058, at sa commitment po natin sa Safety and Health in the Workplace sa International Labor Organization, meron po tayong karapatan na tumanggi kapag ka po ang pagpasok sa trabaho o ang ating trabaho mismo ay naglalagay po sa peligro, lalo-lalo na sa ating buhay at ating kaligtasan. Tulad po ng ating nararanasan ngayon. Okay po. May mga marahil lang karating na ba sa inyo po or parang mga nire-report sa Federation of Free Workers? Ito nga nakalipas po na 2 linggo po, Sir Julius. Ano kung meron po mga nanggagaling na concern, specifically po sa mga manggagawa na po pasok pa rin po sa trabaho despite nitong sama po ng panahon, sir? Well, kasi, alam naman natin, sa isang banda, matindi talaga yung kahirapan ng buhay. And para po sa maraming mga minimum wage workers natin ay no work, no pay ang policy. So, kung ikaw po ay hindi pumapasok, okay, maaaring safe ka, pero baka naman hindi safe ang sikmura mo at ang sikmura ng iyong pamilya dahil wala ka namang kikitain. So, yan po talaga yung malaking palaisipan sa ating mga manggagawa. Sa mga desperado po ay talagang isusugal po nila na pumasok kahit po matindi at pataas yung baha, palakas ng palakas yung ulan. Dahil ang kapalit po niyan ay kapag may trabaho, at least meron ka pong may lalagay na pagkain sa iyong kapagkainan. Kaya po, yan po yung bulto talaga po ng mga reports na aming natatanggap. Kaya mahalaga po na yung pong ating marami sa mga working poor na no work, no pay ay maambunan at mabigyan din po ng ayuda. Hindi lang po yung kadalasang mga indigents yung pong nabibigyan po ng suporta. Okay po. Last question regarding this topic po, Sir Julius, how about po dun sa mga trabaho na yun, ang sinususpend po lang po muna is yung on-site or kumbaga sila po ay pwede mag-work from home. Mas ideal ba yun kung sakali sa ganitong mga sitwasyon po, sir? Well, depende po yan sa industriya. Hindi naman po lahat ng uri ng industriya ay can afford na makapag-work from home kapag ka po available sa kanila. Halimbawa, kung ikaw po ay nasa manufacturing, hindi naman po pwedeng, well, may AI, hindi naman po pwedeng yung mga robot na ating pagtatrabahuhin. So, in which case, kung nasa assembly line po yung trabaho ng ating manggagawa, hindi po applicable yung work from home arrangements. No? For some in the service industry, yes, kung available po sa kanila, halimbawa po, sa ating mga kaguruan o kaya po sa ilang pong mga pumapasok sa mga tanggapan na services, yung nature ng kanilang trabaho, well, yan po, pwede po mapakinabangan yung telecommuting arrangements na pwedeng wala ka on-site, doon ka magtatrabaho. Pero marami pa rin po mga manggagawa, wala naman po ganyan choice. Okay po. Eto, dumahon naman na po tayo sa mga main topic po natin, Sir Julius. At ilang weeks na rin po ito na tinatalakay, lalo po ng mga katulad po ninyong mga labor groups. Siguro, unahin natin, Sir Julius, na itong araw po, si Department of Labor and Employment or DOLE Secretary Francis Tolentino nag-file po ng motion for reconsideration against po dito sa temporary restraining order nga or TRO pa nun ng may kaugnayan pa rin dun sa napigil na 85 pesos po na wage increase sa order po, sir. Well, isang positibo hakbang po yan dahil simulan sa pulpo ng ating narinig na meron na akong nag-question ng ating wage order sa korte. Noong una po, akala natin chismis lang, papapigilan. Pero eventually nga po, habang nagsosolar pala tayo, may nagluluto na ng pag-file ng kaso sa RTC ng Pasig. So, yan naman po yung matagal na nating panawagan sa ating mabuting kalihim, no? Kaya Bombo Marian, para po sa atin ay dapat pong papurihan ito pong trabahong ginawa ni Secretary Tol. Yun nga lang, sana noon pa po niya ginawa ito para hindi na po masyadong kumalat. Parang
ito pong hindi magandang gawain ay kumalat na, alam naman natin, Mm. hindi na lamang sa Pasig RTC, merong kaso laban sa pagpapatupad ng Wage Order number 27, bagkos ay sa Navotas na rin, sa Navotas RTC. At ang pangamba nga po natin, baka sa darating na mga panahon, mag-file din ng iba't ibang mga employers, no, sa iba't ibang regional trial courts ng Metro Manila, questioning ito pong wage order na inilabas ng NCR, Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Now, well within its power naman, pero yun nga po, wala po dapat visa ito pong final na kaso ng mga employer sa construction, pero nabigyan po, kumbaga, nabigyan ng light of day nitong RTC ng Pasig na pare-pareho na po natin ay kine-question bilang mga labor groups at maganda nga po na yun na rin po ang ginagawa ng ating ehekutibo.